Mabuti pa kaya o mabuti ibalita natin to. Matindi rin itong matindi, asan na yun? Matindi rin itong balita na to itong ayan. Modus ng CPP. Ayan na yung hearing kanina. Lumabas na si Raul Manuel ay talagang recruiter. Ayon sa mga nandito sa Senate inquiry ay talagang recruiter ng mga batang aktivista na nagiging mga NPA. Sige nga, kayong mga kayong mga magulang tingnan ninyo to at dapat pinapanood nyo tong hearing na to Naka-live to sa Senate panoorin ninyo ito para malaman ninyo kung ano yung ginagawa, modus ng mga kabataan sa universities, lalo na kung yung mga anak ninyo nasa state university. Tapos yung anak ninyo ay medyo tahimik, reserved, hindi pala kaibigan, medyo hindi nagsasalita. Yan po ang mga binibiktima ng mga nagre-recruit Yung mga bata na may pangangailangan sa arugaan ng kaibigan, pamilya, kapatid, yan po ang nire-recruit nila. Kaya kayong mga magulang, dapat pinapanood ninyo ito para alam ninyo kung yung mga anak ninyo may senyalis ba na napapariwara na sila. Halimbawa, yung anak mo may dalang 5 kilong bigas. Pengi akong 5 kilong bigas, kuha ko doon sa bigasan. Bakit? Saan ka punta? Hindi, magka-camping po kami. Pupunta po kami sa Tanay. Mag-feeding program po kami doon. Tapos magdadala kami ng bigas, luto-luto. Puta yung mga ganyan. Feeding program, may dalang bigas. Sure ako. Puta yun na, dinodoktrinahan na yan. Sa susunod, baril na hawak niyan. Sige, play natin to. Ano ba yung modus para maintindihan ng mga tagapanood kung papaano nagre-recruit itong mga hayop na mga kongresista na ito. Di umano. Nyo ba na may partikular na katangian ng mga kabataan ang madalas na nare-recruit ng local terror group na Communist Party of the Philippines? Well, alamin natin yan sa balitang ihahatid ni Carlo de la Peña. Ikaw ba'y matalino, mahiyain at tila galit sa mundo? Kung oo, ay dapat kang mag-ingat dahil posibleng madali kang ma-recruit. Ay, salamat Gina Ray. Sa Tarlac sila nagsa-survey. Subukan nila mag-survey sa Mindanao. 0% si Kokak. Ay, hindi nga meron nga, mamaya papakita ko sa inyo. Sa Mindanao parang hindi rin nila nakuha lahat. Mababa rin sa Visayas ang mga Duterte. Tingnan natin. Tapusin muna natin ito. Again ano ang hinahanap nila para makapag-recruit the Philippines? Well, alamin natin yan sa balitang ihahatid ni Carlo de la Peña. Ikaw ba'y matalino, mahiyain at tila galit sa mundo? Matalino, mahiyain, galit sa mundo. In short, weirdo, eccentric. In short, yung loner. Yung mga ganyan, delikado yung mga anak ninyo. Kung pwede lang, lagyan nyo ng kasama yan dahil marirecruit yung mga ganyang klase na may mga personality na bata. Lalong-lalo na yung mga nasa abroad magulang, walang time yung magulang, malungkot, depressed, nakaupo lang ganyan sa kantin, lalapitan niya, yan ang problema mo. Bakit malungkot ka? Ay nako, wag ka malulungkot kasi mahal tayo ng Diyos. Tara, sama ka na lang sa amin. Nood tayo ng ganito, nood tayo ng ganyan. Tapos everyday, liligawan nila yun ng unti-unti hanggang sa hanap-hanapin na sila araw-araw. Tara na, na tayo? Punta tayo saglit sa ganito. Punta tayo sa bundok. Tapos biglang di mo alam, nadodoktrinahan na, patay ka. Kung oo, ay dapat kang mag-ingat dahil posibleng madali kang ma-recruit ng local terror group ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa pagdinig sa Senado araw ng Martes, pinayuhan ni Senator Bato ang mga guidance counselor na i-profile na maayos ang kanilang mga estudyante dahil may mga partikular na katangian ang madaling ma-recruit ng Communist Party of the Philippines. Alam nyo, based doon sa mga sinasabi ng mga nag-surrender ng mga recruiter ng NPA, if you profile your students,
dapat kayong mga counselor, mga guidance counselor ng eskwelahan, magaling rin na profiler. I-profile niyo yung mga estudyante niyo. Pag makita ninyo ang isang estudyante na medyo matalino, pag UP talaga, matalino naman talaga eh. Pag medyo matalino, tapos medyo tahimik, tapos medyo parang galit sa mundo, yan ang napakadaling i-recruit doon na magiging extremist. Ayon kay Senator Bato, matapos ma-recruit ng CPP, ay magbibitbit na rin ito ng armas at sasali sa New People's Army o NPA. Binigyan niya ng diin na magaling sa ganitong taktika ang mga recruiter. So dapat sana yung mga counselor niyo sa campus counselor ay i-identify itong estudyante na ito at kausapin na kaagad. Bigyan ng right counseling para hindi mapunta dahil andali itong i-recruit yung mga recruiter dyan sa mga campuses. Ganyan lang yan nag-observe lang yan kung sinong very ripe for the picking. Sa ipinakitang presentasyon ng Philippine National Police sa pagdinig, nasa 102 na paaralan sa high school at kolehiyo noong 2014 ang naitala na may nangyayaring recruitment activity ng CPP. Kabilang dito ang University of the Philippines at Polytechnic University of the Philippines, De La Salle University at marami pang iba. Based on the results of the custodial briefing conducted on the arrested personalities and personal interview of all those who surrendered, it was founded that recruitment in school is happening widely. The recruits have passed through certain school-based student youth organizations. And lastly, communist insurgency destroyed the lives and future of many of our youth. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ayan O siguro narinig nyo naman na kung ano yung mga hinahanap qualifications netong mga headhunters na ito. Headhunter din sila, hindi lang sila. Yung headhunter na yan, hindi lang yan pang hindi lang yan pang pang pamilya. Hindi lang yan pang trabaho yung mga headhunters na yan, pang mga estudyante din.